Ang kagawaran ng edukasyon ay maghatid sa inyo ng teleklase. Kunin nyo na ang inyong kwaderno at lapis at mag-uumpisa na ang ating leksyon. Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Rhea Suidad, ang inyong guro sa Araling Panlipunan C. Mga bata, ang ating aralin ngayon ay mula sa Most Essential Learning Competency, Aralin 3, Grade 6, Quarter 2, Week 3, na susuri ang pamahalaang Commonwealth. Handa na ba kayo? Anyayahan na ang inyong mga magulang o kasama sa bahay sa panonood ng video na ito. Kunin na ang inyong notebook, ballpen at papel at sabay-sabay na tayong matuto. Bago natin umpisahan ang ating aralin ngayon, mag-alay muna tayo ng panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Patnubayan mo po ang araw na ito upang magampanan namin ang aming sariling tungkulin. Bigyan mo kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming mga gawain. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Bago tayo magsimula ng ating bagong aralin, naalala niyo pa ba ang inyong leksyon noong nakaraang linggo? Ano ang inyong pinag-aralan noong nakaraang linggo? Magaling! Ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo ay tungkol sa pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatag ng nagsasariling pamahalaan. Ngayon naman, sikapin mo munang hanapin ang mga apelyido ng mga tao na may kaugnayan sa pagkamit ng misyong pangkalayaan tungo sa pagsasarili. Talasan ang inyong mga mata. Ang mga salitang hahanapin ay maaaring patayo, pahiga o pahalang. Mga bata, handa na ba kayo? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang makapaghanap. Mga bata, maaari nyo na itong simulan. Mga bata, tapos na ang oras para sa ating gawain. Ngayon, iwasto natin ito. Una nating hanapin ang mga apelyido na nakapahiga na makikita natin sa puzzle. Sila ay Sina, Osmeña, Rojas, McDuffie, Roosevelt, Recto, Hose, at Quezon. Ngayon naman, hanapin naman natin ang mga apelyido na nakapatayo na makikita natin sa puzzle.
Sila ay sina cutting, hair, at tidings. Tama ba lahat ang inyong sagot, mga bata? Wow! Magaling! Kung gayon, naalala niyo pa ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, subukan mo munang sagutan ang mga sumusunod na gawain. Panoto, magbigay ng 2 programa o plano at punan ang chart sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Sa unang kolom, isulat ang iyong 2 programa o plano. At sa ikalawang kolom, isulat kung paano mo ito maipatutupad. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para punan ang chart. Magsimula na. Tapos na ang oras, mga bata. Ngayon, ibigay sa iyong magulang ang iyong ginawa upang ibigay ito sa guro sa tamang oras o takdang panahon. Ngayon, alamin natin ang mga salita na matatagpuan sa ating aralin. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Kalayaan, kasarinlan, pagsasarili. Ngayon, gamitin natin ito sa pangungusap. Ang araw ng kalayaan ay araw ng pag-alala sa kalayaan ng ating bansa. Ang ikalawang salita, probisyon, artikulo o adhana sa legal na instrumento, batas, pagpapahintulot sa partikular na bagay. Gamitin natin ito sa pangungusap. Maraming probisyon ang batas na hindi naaayon sa konstitusyon. Sunod na salita, mamamayan, mga taong naninirahan sa isang lipunan, bayan o bansa. Gamitin natin ang mamamayan sa pangungusap. Maraming mamamayan ang nasalanta ng bagyo. Sunod, pamamahala, pangangasiwa. Gamitin natin sa pangungusap. Kumpiyansa ang mga mamamayan sa pamamahala ng bagong Pangulo. Mga bata, ngayong araw, alamin at suriin natin ang pagtatag ng pamahalaang Commonwealth. Noong 15 ng Nobyembre, 1935, pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth sa gusali ng lehislatura. Nanumpa bilang Pangulo at pangalawang Pangulo sina Manuel Quezon at Sergio Osmeña sa ilalim ng Partidong Nasyonalista sa harap ng kalahating milyong Pilipino sa Sunken Garden sa Maynila. Sila ay nanumpa sa harap ni Punong Maestrado Ramon Abansiña ng Korte Suprema. Sila ang nagwagi sa naganap na halalan noong ika-17 ng Setyembre 1935 laban kina Emilio Aguinaldo, pinuno ng himagsikan at unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Gregorio Aglipay, nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente at Pascual Racoyal, nagtatag ng National Medical Hospital sa Mandaluyong.
Pangunahing simulain ni Pangulong Quezon sa kanyang pamamahala ang pangunguna ng pamahalaan kaysa politika at patakarang walang mamamayan mula sa punong tagapagpaganap hanggang sa pinakamaliit na mamamayan, ang mataas kaysa batas. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Mga naisagawa ng pamahalaang Commonwealth tungo sa adhikaing pagsasarili. Ito ay ang ekonomiya, lipunan, politika, relihiyon, kultura, libangan, edukasyon, wikang pambansa, at transportasyon at komunikasyon. Sa ekonomiya, una, itinatag ang sanggunian ng pambansang kabuhayan upang tumugon sa suliraning pangkabuhayan. Ikalawa, lumaganap ang industriya ng pagmimina, tela, tabako, langis ng niyog, bigas at mais na pinangasiwaan ng National Rice and Corn Corporation. Ikatatlo, napabubuti rin ang supply ng kuryente at tubig. Sa lipunan, una, pagbibigay ng sapat na sahod o minimum wage sa mga manggagawa, pagtatakda sa 8 oras na paggawa at pagbuo ng hukumang lilitis sa pang-aabuso sa mga manggagawa. Ikalawa, pagbabahagi ng lupain sa mga magsasaka. Ikatatlo, pagbibigay ng lupa sa mga Muslim sa pamamagitan ng Homestead Act. At ang pang-apat, itinaguyod ang Kodigo ng Kagandahang Asal o Quezon Code of Ethics. Sa politika, una, paghihiwalay ng simbahan at estado. Ikalawa, pagkakaroon ng mga sangay, kagawaran at ahensya ng pamahalaan na tumitiyak sa maayos na serbisyong publiko tulad ng pananalapi, katarungan, pangangalakal, paggawa at edukasyon. Ikatatlo, kauna-unahang pagkakataon na nakaboto ang mga babae na dating gawain ng mga lalaki lamang. Sa relihiyon, una, pagdating ng Protestantismo o ang pagiging malaya sa pagpili ng relihiyon. Ikalawa, pagpatuloy ng Katolisismo sa bansa. Sa kultura naman, malawak ang impluwensyang naiwan ng mga Amerikano sa ating sining sa sayaw tulad ng rumba, jazz, samba at polka. Ikalawa, kundiman at banyagang musika sa mga komposisyon ni Nicanor Abelardo at Felipe Buencamino. Ikatatlo, nakilala si Guillermo Tolentino sa larangan ng eskultura. Ikaapat, mga pinta ni Fernando Amorsolo at Fabian de la Rosa tungkol sa pamumuhay sa nayon. Ikalima, sa larangan ng arkitektura ay naging bantog sina Juan Nakpil at Juan Arellano. Ika-6, sa panitikan ay nakilala sina Lope Santos, Severino Reyes at Rafael Palma. Dumami rin ang manunulat dahil sa kalayaang tinatamasa ng mga Pilipino. Sa libangan, larong baseball, football, bowling, volleyball at bilyar. Ikalawa, pagsikat ng larong basketball na kinagigiliwan ng maraming Pilipino. Sa edukasyon, tumaas ang karunungan sa pamamagitan ng malawakang edukasyon sa elementarya, bukasyonal at paghihikayat sa mga pribadong paaralan. Ikalawa,
paggamit ng wikang Ingles sa paaralan at pang-araw-araw na pakikipag-usap. Sa wikang pambansa, una, naitatag ang surian ng wikang pambansa noong ika-13 ng Nobyembre 1936 sa pamamagitan ng batas bilang 184 na magsasagawa ng pag-aaral tungkol sa pambansang wika. Ikalawa, naging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng Pilipino bilang wikang pambansa noong ika-4 ng Hulyo 1946 ayon sa batas bilang 570. Sa transportasyon at komunikasyon, una, lumaganap ang paggamit ng tren, mga sasakyang pandagat, panlupa at panghimpapawid. Ikalawa, mayroon na ring telepono, radyo at sistema ng koreo. Totoong malawak at maraming nagawa ang pamahalaang Commonwealth. Subalit, nag-iwan din ito ng malalim na tatak sa ating kaisipan na kung tawagin ay colonial mentality o ang pagkahilig natin sa mga dayuhang produkto, lalo na iyong tinatawag na stateside. Naunawaan niyo ba ang ating leksyon? Magaling mga bata! Kung naunawaan niyo ang ating leksyon, sagutin ang mga katanungan. Ang unang tanong, kailan pinasinayaan ang pamahalaang Commonwealth? Tama! Ang tamang sagot ay noong 15 ng Nobyembre 1935. Ikalawang tanong, sino ang naging pangulo ng pamahalaang Commonwealth? Magaling! Naging pangulo ng pamahalaang Commonwealth si Manuel L. Quezon. Ikatatlong tanong, kailan naganap ang halalan? Wow! Naganap ang halalan noong 17 ng Setyembre 1935. Ang ika-4 na tanong, kailan naitatag ang surian ng wikang pambansa? Magaling! Naitatag ang surian ng wikang pambansa noong ika-13 ng Nobyembre 1936. Ang huling tanong, ano ang tawag natin sa pagkahilig sa mga dayuhang produkto, lalo na iyong tinatawag na stateside? Magaling! Ang tawag natin sa pagkahilig sa mga dayuhang produkto, lalo na yung tinatawag natin na stateside, ay ang colonial mentality. Mga bata, dahil lubos na ninyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw, pakikuha ng iyong notebook at kopyahin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating aralin ngayong araw. Ating tandaan na pinasinayaan noong 15 ng Nobyembre 1935 ang pamahalaang Commonwealth sa pamumuno nina Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming naisagawa ang pamahalaang Commonwealth sa larangan ng ekonomiya, lipunan, politika, relihiyon, kultura, libangan, edukasyon, tanggulang pambansa, wikang pambansa, transportasyon at komunikasyon. Lumaganap din ang kaisipang dayuhan o colonial mentality o ang pagkahilig natin sa mga dayuhang produkto. Para malaman ang iyong natutunan ngayong araw, isagawa ang sumusunod na gawain. Panuto, basahin ang pangungusap, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, sa anong larangan nakilala si Guillermo Tolentino? Sa anong larangan nakilala si Guillermo Tolentino?
A. Edukasyon. B. Agrikultura. C. Iskultura. D. Politika. Ikalawang tanong, sino ang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth? Sino ang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth? A. Sergio Osmeña Sr. B. Manuel L. Quezon. C. Claro M. Recto. D. Lope K. Santos. Ikatatlong tanong, ano ang tawag natin sa pagkamahilig sa produktong stateside? Ano ang tawag natin sa pagkamahilig sa produktong stateside? A. Colonial mentality. B. Provision. C. English. D. Batas Commonwealth. Ikaapat na tanong, anong wika ang naging batayan sa pagbuo ng wikang pambansa noong ika-4 ng Hulyo 1946 ayon sa Batas Bilang 570? Anong wika ang naging batayan sa pagbuo ng wikang pambansa noong ika-4 ng Hulyo 1946 ayon sa Batas Bilang 570? A. Tagalog. B. Colonial mentality. C. English. D. Iskultura. Ikalimang tanong, sino ang unang pangalawang Pangulo ng Commonwealth? Sino ang unang pangalawang Pangulo ng Commonwealth? A. Manuel L. Quezon. B. Juan Nakpil. C. Ramon Abansenia. D. Sergio Osmeña. Gawain sa unang araw. Panoto, basahin at suriin mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot sa loob ng panaklong na tinutukoy sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang tanong, sino ang tanyag sa pagbinta tungkol sa pamumuhay sa nayon? Sino ang tanyag sa pagbinta tungkol sa pamumuhay sa nayon? Ang pagpipilian, Felipe Buencamino at Fernando Amorsolo. Ikalawang tanong, sino ang tinaguriang ama ng pambansang wika? Sino ang tinaguriang ama ng pambansang wika? Ang pagpipilian, Claro M. Recto at Manuel L. Quezon. Ang mga pagpipilian, Claro M. Recto at Manuel L. Quezon. Ikatatlong tanong, anong wika ang naging batayan sa pagbuo ng wikang pambansa noong ika-4 ng Hulyo 1946 ayon sa Batas Bilang 570? Anong wika ang naging batayan sa pagbuo ng wikang pambansa noong ika-4 ng Hulyo 1946 ayon sa Batas Bilang 570? Ang pagpipilian, Tagalog at Ingles. Ika-4 na tanong, sa anong larangan nakilala si Guillermo Tolentino? Sa anong larangan nakilala si Guillermo Tolentino? Ang pagpipilian, iskultura at agrikultura. Ika-5 tanong, sino ang pangalawang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth? Sino ang pangalawang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth? Ang pagpipilian, Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña. Gawain sa ikalawang araw. Panuto,
Suriin kung wasto o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang katanungan, ang Saligang Batas ng Pilipinas ay pinagtibay ng mga kinatawan sa Kumbensyong Konstitusyonal. Ang Saligang Batas ng Pilipinas ay pinagtibay ng mga kinatawan sa Kumbensyong Konstitusyonal. Wasto o mali? Ikalawang tanong, tinaguri ang ama ng wikang pambansa si Pangulong Osmeña. Tinaguri ang ama ng wikang pambansa si Pangulong Osmeña. Wasto o mali? Ikatatlo, naging bihasa ang mga Pilipino sa pagsasalita ng Ingles. Naging bihasa ang mga Pilipino sa pagsasalita ng Ingles. Wasto o mali? Kaapat, nabigyan ng karapatan ang mga babae na makaboto at maiboto. Nabigyan ng karapatan ang mga babae na makaboto at maiboto. Wasto o mali? Ikalimang tanong, naging maunlad ang transportasyon at komunikasyon. Naging maunlad ang transportasyon at komunikasyon. Wasto o mali? Gawain sa ikatlong araw. Panuto, isulat ang petsa ng mga sumusunod na pangyayari. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang tanong, unang pambansang halalan ng pamahalaang Commonwealth. Unang pambansang halalan ng pamahalaang Commonwealth. Ikalawang tanong, pagpapasinaya sa pamahalaang Commonwealth. Pagpapasinaya sa pamahalaang Commonwealth. Ikatatlong tanong, naitatag ang surian ng wikang pambansa sa bisa ng batas bilang 184. Naitatag ang surian ng wikang pambansa sa bisa ng batas bilang 184. Ikaapat na tanong, naging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng Pilipino bilang wikang pambansa. Naging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng Pilipino bilang wikang pambansa. Ikalima, itinatag ang Kumbensyong Konstitusyonal. Itinatag ang Kumbensyong Konstitusyonal. Gawain sa ikaapat na araw. Panuto, basahin at suriin ng mabuti ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat sa sagutang papel ang sagot. Ang mga pagpipilian, ekonomiya, relihiyon, wikang pambansa, lipunan, kultura, politika, libangan, edukasyon, at transportasyon at komunikasyon. Unang tanong, mayroong telepono, radyo at sistema ng kuryo. Mayroong telepono, radyo at sistema ng kuryo. Ikalawang tanong, pagsikat ng larong basketball na kinagigiliwan ng maraming Pilipino. Pagsikat ng larong basketball na kinagigiliwan ng maraming Pilipino. Ikatatlong tanong, paggamit ng wikang Ingles sa paaralan at pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ikatatlong tanong, paggamit ng wikang Ingles sa paaralan at pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ikaapat na tanong,
pagpapatuloy ng Katolisismo sa bansa. Pagpapatuloy ng Katolisismo sa bansa. At ang panglima, paghihiwalay ng simbahan at estado. Paghihiwalay ng simbahan at estado. Gawain sa ikalimang araw. Panuto, sagutin ang tanong, isulat ang sagot sa sagutang papel. Bakit mahalaga sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng pamahalaang Commonwealth? Magbigay ng 3 dahilan, isulat ang sagot sa sagutang papel. Uulitin ko, bakit mahalaga sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng pamahalaang Commonwealth? Magbigay ng 3 dahilan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawain sa ika-6 na araw o ang lagumang pagsusulit. Panuto, piliin sa hanay B ang tinutukoy ng hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Mga bata, matapos ninyong sagutan ay itago ninyo ang inyong sagutang papel dahil kukunin ito ng inyong guro. Huwag kalimutang isulat sa inyong kwaderno ang mga mahalagang bagay na inyong natutunan ngayong araw. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sa muli, ako si Ma'am Rhea Suidad, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata, paalam! Natapos na naman ang isang nating leksyon sa pamamagitan ng distance learning. Inyong bantayan ang susunod na leksyon na manggagaling sa kagawaran ng edukasyon. Paalam na muna sa ngayon mga bata.